May mga tanong lang muna ako, ano, bago tayo mag-umpisa. Kilala mo ba si Karen? Sa Pangkalog po siya nakita. Pero hindi mo siya kilala sa Personally, pagkatao. Personally. Nakita ko lang po kayo na na-interview siya. Kaya po nag-interesado ako. Doon sa hamunan namin. Sa munan nyo. Ako'y napunta rito para una silipin. Gusto ko marinig sa iyo kung ano yung mga bagay na maaaring pwede mo sabihin sa akin. Ako. Ayaw ko nang nagtatago ka. Lahat ng bagay na anong sasabihin mo, idodokumento namin. Ako. Kasi unang-una, wala naman kaming kumain ni Garay. Nag-umpisa to sa aming galing muna bago bayad, hamon. Maraming nagsalita. Kaya lang sa amin, ang ayoko mangyari dito, yung lutong Macau. Kaya kita tinanong kung kilala mo si Garay Herrera. Hindi ko Hindi pa. ka kaya ikaw'y binayaran Hindi po. para magsalita. Paano mo na-discover si Ray Herrera? Nakita ko po kayo nag-aamunan. Kaya sabi ko, total hindi gumaling yung akin sa prostate. Subukan ko po ito dahil ako magpa-opera, sinisingil ako 30 sa veterans eh. Doon sa sinasabi mong hamunan namin ni Garay Herrera, napanood mo lang aksidente. Aksidente lang po yun. Ano yung nakita mo ron? Si ano yung tumakas. Tapos yung huli nyo, dito sa Caloocan, yung babae. Anong yung nararamdaman? Anong naramdaman? Before kasi, bumibiyahe ko ng ganap buhay, sumasakit pa ang bewang. Okay. Tapos parang hinahatak yung sa organ ko sa pataas. Tapos yung game ko, madalas parang hirap ako. Nagpa-ultrasound ako sa tabang. Ang finding sa akin, meron akong enlargement of prostate. Eh sabi ng doktor doon, magpaano ka na lang? Operahan na lang kita. Coincidence naman, nakita ko yung hamunan nyo. Nag-try ako ngayon na bumili doon sa Novaliches, pumunta ako. Pero nagsabi ba sa inyo yung kanyang herbal nagpapagaling pati prostate? May indication po doon sa ano, sa pamphlet na nabasa ko doon sa ano, kanila po na-focus. So, 1 month nang umiinom ng herbal. Ako nag-aray. So, ano nangyari dun sa prostate mo? Wala po akong ultrasound dahil pinakikiramdaman ko, malaki naman ang improvement. Talagang tama yung sinabi ng mga interview ko na sumisigla katawan. Tumiging yung pakiramdam. Umigit po, pakiramdam ko. Ngayon, Pero wala ka pang pa-check up kung lumaki nga ba, lumiit yung prostate wala pa po, mo. wala pa po. Ang iyong nararamdaman lamang, Nagbago wala siya. na, nagbago na siya. Paano mo nasabi nagbago? Siyempre po, katawan, mararamdaman nyo na ang laki ng improvement yun. Yung enlarged yung prostate mo noon, anong nararamdaman mo? Yun nga po, madalas na paglingin, manamimewang ka, Okay. iikot, tapos parang minahatak yung organ mo pataas. Okay. Yung pag akala mo brief na masikip ng isos mo. Ngayon, awa naman yung Diyos. Na-normalize niyo lahat. Okay. Na, yung huling pa-check up mo sa veteran, anong sinabi sa prostate mo? Talaga naman may kalakihan, sabi, dahil sinundot nga, may kalakihan daw. Ngayon, ginawa ko, nagpa-ultrasound ulit ako. Dahil before may ultra na ako noon. Okay. Tapos nag-second opinion, talaga rin meron. Tapos nagpa-ultra ako. Ganun pa rin, sabi ng doktor. Kailan yun? Last August lang po, 28. August 28. Anong pagkakaiba ngayon sa noon? Kaya nga po, malaki dahil nakaginawa nga sa pakiramdam ko. Hindi ka mukha dati talaga na hirap ako. Sa gabi, anong nararamdaman mo? Sa gabi, alam ko na pagka marami ako ininom, tsaka iiyak ko. Kaya alam ko normal na ang jingle ko noon na wasala ako umiiyak. Kaya dumadalas kasi marami akong tubig. So, nakaramdam ka ng lunas sa pag-inom mo ng Ray Herbal. Ako, Pero mas maganda siguro kung makita namin na nagpa-check up ka para Yun nga makita po, ang measurement ng enlargement yung enlargement, kung ano ng size ng prostate nyo. Kung kung ano. nga po yung findings nila. Oo. Pero wala ka pang huling check up mo. Patingin ako. Ito po yung May. Tapos ito po yung August. Okay, ano, lumiit ba? Lumaki? Wala naman pagkakaiba dahil hindi ka pa naman gumagamit ng ano noon. Dito po kasi gumamit ako ng Chinese herbal. Oo, nangyari dyan. Kaya konting-konti lang, 0.2 something lang ang binago. Bakit hindi ka nagpa-ultrasound niya? Parang gusto ko yung sa formas, after formas ko mag-take na kaya. Pero sumubo ka ng Chinese herbal. Before,
Eh, anong pagkakaiba ng Chinese herbal nun? Bakit ilang buwang ginamit yun? Almost 4, walang nagbago. Almost? Almost 4. Almost 4. Walang nagbago. Walang nagbago. Kaya pinakita mo sa amin, finding yan, nung bago ka uminom ng herbal. Opo. Eh, kailan ka magpapa-ultrasound? Kung siguro after 2 months. After 2 months. Opo. Hindi kaya kunin mo na psychological effect lang yung sinasabi mo sa akin. Hindi naman na siguro. Bakit? Dahil nararamdaman ko naman na talagang meron. Wala ka ng sakit-sakit sa organ mo. Wala na. Wala na paikot na sa bewang. Yung naramdaman mo sa binti mo. Wala na rin. Wala na rin. Saka nagkaroon ako ng sikla sa organ. Hindi ko makadalhin talaga. Para kang disabled. Okay. So, tabayanan muna namin yung resulta na magiging finding ng doktor. Opo. Sakit ko. Hindi ko palagi. Bago kumain, inom ko na 30 ml. Alam nyo mga kaibigan, kami ho nag-iimbestiga lamang para doon ho sa kapakanan ng publiko. Ayaw ho namin kayo'y malinlang, ayaw namin kayo'y maloko. Marami ho naglalabasan ho ngayon ng mga kung ano-anong mga herbal dyan, yung mga food supplement. Eto ho kay Ray Herrera, no approved therapeutic claim ho to eh. Sabi niya ho nakakagaling at sabi ho ng mga gumamit nakakagaling. Pero sa BFAD standard at sa DOH, no approved therapeutic claim. Gusto ho nating linawin yan. Pero kami ho, kung totoo man ang sinasabi ng herbal na Ray Herrera at marami siyang natutulungan, ako'y sasaludo sa kanya kasi wala hong panlilinlang siguro. Kaya lang masyadong maaga pa para sabihin yan. Yung 1 taon, sa loob ho ng 1 taon, wala pa naman hong 50 pasyenteng aming nakita na nagsabing gumaling, bumigil, lahat ho. Sa totoong pag-aaral ho sa Estados Unidos, yung mga case study, mga medical studies na yan, maabot ho ng 3 taon, 4 na taon. Dito ho, 40, 50, 40 pasyente lang nagsasabi, samantala sa Amerika, libo-libo ho. Bago ho mapatunayan kung talagang mabisa o hindi. Kami ho, sinisiguro namin na pangangalagaan ho karapatan ng publiko at hindi ko ho sinasabi na naluloko si Ray Herrera, kundi pinatutunayan niya na ang kanyang herbal mabisa. Ang hinahangaan ko lang ho rito sa taong to, si Herrera, si Karay, marunong humarap. Hindi ho kapareho ng ibang mga herbalist dyan na panay ang text ninyo sa akin, panay ang sasabihin niyo, papuri ninyo sa mga ginagawa ko, at pagkatapos panay sundot naman ang inyong herbal. Sige nga, lapit kayo rito para mapatunayan nyo. Ayoko nang binibilog yung ulo ko dahil si bitag to, hindi pwedeng mabilog yung ulo. Ako yung nambibitag. Kung talagang totoo, sabihin nyo. Patunayan nyo. At yan naman mapatunayan ninyo, kapakanan ng publiko. Tandaan, hindi ko itataya ang reputasyon ko sa isang herbal na sasabihin na kapag napatunayan niyang napagaling niya, ako magre-resign. Ano ako, sira ulo? Mahal ko trabaho ko at hindi ko sinasabi. Ang trabaho ko ay paglalantad, pagsasabi ng totoo. Si Ray Herrera magpapatunay kung totoo ang kanyang sinasabi. Siya ang subject dito, hindi si Bitag. Ito'y kasagutan lamang dun sa mga nagre-react na, kung si Ray Herrera itinataya na isasara ni Bitag ang kanyang kumpanya sakaling hindi gumaling. Ano naman ang taya mo, Mr. Bitag? Tinataya ako ng programang ito, walang halong kalokohan. Tinataya ako na lahat ng mga na-interview rito tulad ni Ray Herrera, kinakailangan magsabi ng totoo. At pag napatunayan niya, siya naman ang aanihin niya. Kung ano man yung dapat niyang anihin doon sa kanyang pagsabi ng totoo, yun ang reward. Hindi yung ako. Pakialam ko sa herbal niya. Para sa akin, hamunan to At patutunayan niya sa akin, ako naman, hindi ko dinadaon yung tao. Papakita lang namin kung totoo, sabi nga ng mga dalubhasa, well and good. Kung nagbibigay ng lunas at nakakatulong sa nakararami, ginawa ko ng trabaho ko. Pero, itataya ko, hindi ako nakikipagpustahan o taya. Si Ray Herrera, tinataya niya yung kanyang pangalan doon sa kanyang herbal, siya yun.
Ako tagabantay at subaybayan ninyo. O kaya yung mga nagagalit sa akin, nagagalit kay sa akin, wala kayong karapatan magalit. Kung ayaw manood, di wag. Di ba? Para doon sa mga naniniwala, nakakasiguro kayo na mayroong isang Ben Tulfo nagbabantay at hindi pwedeng maisahan at malusutan. Ang importante lang dito, kung totoo yan, lahat tayo aani doon sa katotohanan. With that, mga kaibigan, bukas